patuloy yung gawain. Oo. Okay, magandang hapon sa ating lahat. Kami po ay tayo po ay magsisimula na sa ating pong gawain, sa ating pong Bible study sa hapon ito. Yan. Wini-welcome po namin kayo sa mga manunood sa YouTube channel, sa FB. Welcome po kayo sa ating pong Bible study dito po sa dulo ng Batukan. No? At bago tayo makikinig ng salita ng Diyos, tayo po ay aawit muna sa Panginoon. Purihin mo po natin ang Diyos sa araw na ito. Okay, tayo mawit at panalangin mamaya ni Pastor Romy. Awitin natin kay katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsamba ihalay. Kung gusto mo'y ngayon pagkailanman, luwalhatin ka. Katapatan mo, Diyos, katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsamba ihalay. Bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lang ang tanging kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ako mas pasurin mo sa kanya. Yes, hallelujah. Muli dakilan Diyos, aming Ama, Panginoon namin na kami po'y nagpupasalamat sa iyo. Patuloy, Panginoon, na papasalamat po yung tinabot muli sa lugar na ito, Panginoon, makapag-aaral, Panginoon, ng iyong mga salita. Patuloy, Panginoon, dalangin namin na patuloy na kumilos ka, Panginoon, sa lugar na ito at sa mga tao na nakakarinig sa bawat mensahe mo, Panginoon, sa bawat salita mo na aming pinag-aaralan. Dalangin po namin ay tumimupot ka sa kanilang mga puso at isipan, Panginoon. At patuloy na mamusap ka, O Diyos, sa bawat isa, Panginoon. Sa aming mga kapatid, Panginoon, na wala pa rito, na ingatan niyo po, dalhin niyo po sila rito. At patuloy, Panginoon, na palaan niyo po ang may lugar, Panginoon, may bahay nito, Panginoon, na patuloy na sila ipagpalain mo, at patuloy, Panginoon, ang biyaya mo ay kanilang makamtan. Patuloy pa lang, galangin mo namin na gamitin niyo po sila in your mighty name, Panginoon, o aming Diyos, na maging daluyan, Panginoon, Panginoon, ang pagpapala sa lugar na ito. Kung paano kami nakakilala sa iyo, dalangin po namin na makakilala rin po sila, Panginoon.
kami po ay walang magagawa, kundi sa pamamagitan mo. Kaya kami po, Panginoon, nananangan, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, Panginoon, sa iyong habag at awa, Panginoon, na kami pilingapin yung patuloy at na patuloy na kami po yung ingatan. Maraming salamat o Diyos sa lahat nito. Isang dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Tuloy mo natin po rin ang Diyos sa pamamagitan ng mga papuri namin. Hindi ko na hinahanap ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko. Ang katuwiran mo, ang kabanalan mo, ninanasal
hapong ito, Diyos. Ikaw ang aming itinataas at pinadakila at sinasamba ka namin sa umaga nito, God. Sa hapong ito, Lord, sa lugar po ito, Diyos, sa dulo ng batukan, sa lugar nila namin, Panginoon. Dalayan ko, God, na patuloy pong ibuhos ang iyong pagpapala sa lugar nito, Diyos. Financially, materially, at spiritually, Panginoon, sapagat ikaw may sabi, kung nasaan ang iyong salita, Panginoon, nandoon ang iyong pagpapala. Kaya dalangin namin na pagpalain yung puso namin, Panginoon. Lahat ng kalang mga negosyo, Panginoon, ay patuloy niyo pong ibuhos ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, na maging magaan ang kalang hanap buhay, ang kalang negosyo, upang matugunan nila, Panginoon, ang kalang pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. Kaya sa gabing umagang ito, sa hapong ito, Diyos, dalangin namin ang iyong mga salita, Panginoon, na mahayag sa aming kaligitnaan, ay patuloy po na imimig po sa aming puso't isipan, at kami po'y naniniwala, Panginoon, dating ang araw, dating ang panahon, Panginoon, sa lugar nito, hindi lamang kami ang magpupuri at makikinig na yung mga salita, Panginoon, kundi marami kang dadalhin, Panginoon, sa lugar nito, Lord God, para maging kasama namin sa pagpupuri at pakikinig ng iyong mabuting balita, Panginoon. Maging si Tatay, Panginoon, na aming in-invite, dalangin namin na nawa, Panginoon, ay magkaroon siya ng time at panahon na makasama namin, kasama ni Nanay, Panginoon, sapagat ang kaligtasan ay individual, Panginoon. Hindi kaya ligtas ni Nanay ang kanyang asawa, maliban ang kanyang asawa ay lumapit sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa mag-asawang ito, Diyos, na patuloy mo pagpalain at nawa ay dumaloy ang kaligtasan sa buhay ng iyong mga anak na narito, Panginoon. Kaya sa umaga, sa hapon ito, Lord, narito kami at pinupuri ka namin at sinulamatan sa pangalan ng Ama, ng Anak at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat narito magsabi ng Amen. Yan. Magandang hapon. Okay lang kahit lang muna. Sabi nga ay tiyaga lang, no? Darating din ang panahon na ang yung mga ini-invite natin, pag hindi niloob ng Diyos na sila ay buhay pa, hanggat nandito pa tayo, ay huwag tayong magsawa na invite natin sila tuwing araw po ng Lunes, no? Tuwing araw ng Lunes, ang ating gawain dito ay 2 o'clock ng hapon at natatapos tayo ng 3 o'clock, no? At yan. So, pasalamat muna tayo sa Panginoon. Ako ay papasalamat din sa Diyos dahil nandun yung pagpapala ng Panginoon, bagamat full-time ka sa ministry, pero sabi nga ay salamat sa mga taong patuloy na nagpe-pray at nananalangin at sumusuporta sa gawain at sa aming mga pastor na full-time. Salamat po sa inyo, pagpalain po kayo ng Diyos. Yeah. Okay, si Pastor Romy, pasalamat. Okay, purihin ng Panginoon, no? Patuloy ang gawain dito, no? Pero si Nanay andyan pa rin. No? Hopefully, na-miss na namin si Nanay. Amen. Hopefully, sa Sunday, makasama namin siya. No? Amen. Wala na sana maging hadlang. Ano? Purihin ng Panginoon dahil patuloy pa rin tayo sa gawain. Sa kabila ng mga problema dumarating sa buhay, ganun lang talaga yun. Kaya nagpapatuloy tayo sa Panginoon. No? At ang Panginoon naman talagang hindi tayo pinababayaan yan. Nandiyan lang siya lagi. No? Di ba na nandiyan lang siya sa ating buhay na lagi nating maaasahan sa lahat ng bagay. At lagi siyang on time kapag siya ang tumugon sa ating mga panalangin. So purihin ng Panginoon dahil noon nagpapasalamat ako, nakasurvive yung nanganak namin anak, no? Yung panganay yung babae na nag-critical 3 days sana, pinaningan na ng doktor 3 araw. Pero na-survive siya. Ang problema yung anak. Ngayon pa hanggang ngayon na lang, pag anong mangyari, parang di magre-response yung ng bata, isang goal, maaaring mamatay na yan. So, kaya nga pinag-pray namin kanina na kalooban ng Diyos na mabuhay yung bata, iniling namin na mabuhay yung bata. So, purihin ang Panginoon. Kung ina naman okay na, siguro mga ilang araw na lang ay uuwi na sa bahay. So, purihin ang Panginoon Diyos, sa ganun pa man ay provide pa rin yung pangangailangan, no? At saka, pati yung anak ko na disgrasya sa motor, sa Bataan, ano? Purihin ang Panginoon at ganun lang ang nangyari at saka po na-provide din yung kanyang pangangailangan at
nagpapagaling na rin siya ngayon. So, puri ng Panginoon. Yun lang po, maraming salamat. No? So yan. Kaya sana ang dalangin namin na makapag-survive yung bata, no? At wala pa naman na tumatawag, wala pa naman na kung ano yung naging resulta ng ating prayer. So sabi nga namin, hindi tayo may hawak ng buhay ng tao kundi ang Diyos. Kaya pinag-pray natin na siya ay mabuhay pero hindi ang ating kalooban kundi kalooban pa rin ng Diyos. Mabuhay man siya o mamatay, kumbaga sa yun ay kalooban ng Panginoon. Kaya po rin ng Panginoon, ang aming dalangin ay mabuhay, pero sa Diyos pa rin ay may hawak ng buhay. Siya ang nakapagkukontrol. Kaya yan, si Nanay, pasalamatan po natin kayo. Amen. Amen. No? So, ang request ni Nanay na kaligtasan ng kayong pamilya, na sana, Nanay, sa tuwing Lunes ay huwag tayong magsawa na invite natin sila. Umatin man sila hindi, at least na-invite natin para wala silang maidihilan sa'yo at hindi kanila masisi kung ano man ang mangyari doon sa kanilang mga ginagawa. No? Hanggat nandito tayo, hanggat buhay tayo, ay magtataga tayo sa gawain ng Panginoon sa ikaliligtas ng bawat isa. Yan, sa umaga, sa hapong ito, ay darako po tayo sa salita ng Diyos. Kayo po na nanonood sa YouTube channel, sa FB, kasama po namin kayo. Kaya sana ay magpatuloy lang po kayong manood at subaybayin kami hanggang sa matapos. Samahan niyo po kami. Ngayon, handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. Amen. So tawagin po natin si Pastor Ramon na siya po ang magdadala po ng mensahe sa araw po nito. Okay. Magandang hapon. Ngayon po ang ating Diyos. Kasama natin sa kalagitnaan. Ang Diyos ay hindi natin nakikita. Hindi natin siya nawakan. Subalit ang patunay sa ating puso na siya patuloy na nag-extend. Patuloy na siya ay sama natin. Okay. Wala pala pasahero. Wala ka pa naman pasahero. Dito ka muna. Ay, pamati na ya. Pamati. Malaga to ay malaga. So, bago natin basahin ang aklat ng Kolosas, chapter 3, beginning verse 1 hanggang 15, tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Tunay nga na sa mga oras na ito, alam namin na kayo po ay nasa aming kalagitnaan. At ang lahat ng mga mabubuting bagay ay kahintulot ng iyong banal na Espiritu. Kayo ay nalulugod maliban sa mga masasamang bagay. Alam namin, O Diyos, sa itong ginagawa namin, bilang kasangkapan mo kami na ang aming mga bibig, ginagamit mo upang ilabas ang iyong mga salita. Ay katitibay ng aming pananampalataya, hindi lamang ikatitibay, kundi ikatatagag din naman ang aming pananampalataya. At sa gayon, Panginoon, anumang mga pagsubok, struggle sa buhay namin, kaya namin itong harapan. Ang rason ng iyong salita ang papatibay sa amin. Dahil ang salita mo ay buhay magpakailanman. Ang salita mo nagbabago ng buhay ng tao, hindi ang tao ang nagbabago ng buhay ng sarili niya. Isa pang pinatunayan mo yan, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, nakita namin ang mga bagay na likha mo. Nakikita man o hindi, hawakan man o hindi, ang lahat ng bagay na ito ay galing sa salita mo. At higit sa lahat, nung kami ay maging tao, hindi mo sinabi na magkaroon ng tao. Kami ay pinagkukulan mo ng panahon, oras, upang kami ay kumain tulad ng paggawa o pagmasa mo ng tinapay na ang aming buhay ay nanggaling sa iyo, Panginoon, na kami ay katiwala mo lamang. Kung
kung wala ang iyong buhay, Panginoon, sa amin, gusto lang kami miserable. Mas mabuti pa ang hayop, Panginoon. Balit kami, Panginoon, ay inari mo pinaka-espesyal na nilalang ng layunin upang gamitin kami sa anumang gawain, gamitin kami upang ang iyong mga salita ay palaganap, upang ihatid sa kanila ang kaligtasan na wala silang maidadahilan sa kanilang pagharap sa iyo. Nalalaman namin, O Diyos, na ang bawat isa ay magsusulit. At ang pagsusulit na ito, Panginoon, ay wala kami pwedeng may tanggi sa iyo. Wala kami pwedeng pasinungalingan dahil ang lahat ng ito ay alam sa iyo. Maging ang lihim namin ginagawa. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa mga oras na ito, di kami nabubutos sa iyo. At buksan mo po ang aming puso, ang aming unawa, ang aming isip, na kung mayroon man kaming karagdagan na dadagdag sa iyong mga salita ayon sa aming pananaw, ay bahagi namin ito sa aming mga kapatid. Mga tingin sa iyo, apat lang kami, Panginoon. Hindi ito dahilan para hindi namin ituloy ang mga gawain. Maraming salamat po at dinadalangin din namin, O Diyos, ang aming mga kapatid na wala ngayon dito. Patuloy na panaalam sa kanila. Ang gawain ito ay napakahalaga. Ito ang pagkain ng kanilang kanila. Hindi naman po kami kumakain ng araw ng linggo, kundi dapat nga kumakain kami kung ano mga araw. Paano namin pinapakain ang aming katawan, hindi sa may Sabado. Dapat nga hindi pa ang aming kaluluwa dahil ito ang haharap sa iyo. Salamat po at sa lahat, humingi kami sa iyo ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Tawarin po kami kung kami ay mayroong nasabi na hindi kaya-aya sa iyo. Meron kami naisip, malabag sa kalooban mo at mga gawa. Minsan, Panginoon, priority namin ang aming mga sarili at hindi namin kayo sinasama sa aming panalangin. Kumbaga sa salitang kanto, Panginoon, by hook. Kaya kung kailan kami isang pinapalo yun sa kanya, saka kami nag-iisip na, oo nga, nakakalimot kami. Kaya hindi mo malaga ang mga bagay na yun. Malaga o Diyos, ang pag-aaral ng mga salita. Maraming salamat po sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang ating teksto ay matatagpuan sa Colosas, chapter 3. Ito ay pamilyar na ito sa mga Kristiyano ng totoo sila. Kumbaga, ano na ito? Bugbog na eh. Colosas, chapter 3, beginning verse 1 hanggang 15. Okay, sundan nyo na lang po ako aking babasahin. Ang bagong buhay kay Kristo. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ano yan? Sapagkat kayo'y namatay na. Ano? Ang bangkaro. Tawa ka dito. Sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay nakatagong kasama ni Kristo Jesus. Kapag si Kristo na inyong buhay unatin ay nahahayag na rin kayo. Mahahayag na rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Verse 5, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, api-apid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa, at kasakiman, na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Ang mga ito rin ang nilalakaran nyo nung una, kung kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Ngunit ngayon ay itakwil ninyo ang lahat ng mga ito, galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait,
at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinubad ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng nilalang ng lumalang sa kanya. Ito ay wala ng Grego at Hudyo, tuli at dituli, ng barbaro at ng Sita, mga ng alipin, malaya, kundi si Kristo ang lahat at nasa lahat. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal, na mahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababang loob, ng kaamuan, at ng katiyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa. Kung sino man ay may reklamo laban kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din yun ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig sa siyang tali ng katakdalan. Last verse, maghari sa inyo ang puso, sa inyong puso kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. So ang sulat na ito ay patungkol ito sa mga mananampalataya. Yung mga binuhay ni Kristo. Pero mamatay si Kristo, kung tayo'y sumasampalataya, namatay ang ating lumang pagkatao, at nang mabuhay si Kristo. Sabi ni Pablo, kung kayo nga'y kasama sa pagbuhay ni Kristo, yung salitang kung, mahalaga yan. Sa English, F. Kung, parang ganito yun eh. Kung ikaw magbabasa niyan, tatanungin mo sarili mo, ako ba kasama rito sa sinasabi ni Pablo? Pero bagong lahat, introduction muna tayo. Ito ay patungkol sa mga Kristiyano. At sabi ng unang Timoteo, sa huling panahon, ang mga tao, huling panahon tayo ha mga kapatid, huling panahon tayo. Sa huling panahon, ang mga tao ay magiging makasarili, magiging sa talapi, walang napastangan, walang galang sa magulang, masasama, pumapatay. Bakit? Yung mga taong ito na wala sa Diyos, narito ang kanilang karakter. Sila nakakagawa ng mabuti. Walang hilig sa kabanalan. Bakit? Sila yung mga tao na hindi naman natin hinuhusgahan na iniisnap ang gawain, salita ng Diyos. Di man tayo mahatol. Ang tingin na sa sarili nila, hindi ako nakakalimot. Hindi yung pasis, hindi yung lisensya para magsabi ko na wala, kahit di ako makinig dyan, hindi ako nakakalimot. Tandaan natin. Sabi ni Pablo rito, na tanungin mo ang sarili mo, kung kasama kang binuhay ni Kristo, dapat makita, number 1, yung bagong attitude ng isang Kristiyano. Ano ibig sabihin ng attitude sa Tagalog? Bagong pag-uugali, bagong pamumuhay. Sumasalamin ito kung paano nabuhay si Kristo. Kung naniniwala ka na ikaw ay na-born again, binuhay ang kaluluwa mo, nasasalamin ito sa buhay. Kasi kung hindi mo ito napapansin sa buhay mo, maraming mga Kristiyano ang kampante lang. Dumadalo man ako ng linggo eh. Nakakalimutan na nila bilang Kristiyano, maraming tinuturo ang Panginoon na hindi lamang linggo tayo Kristiyano, pagdating ng Sabado, balik tayo sa normal. Kaya pag tinatanong tayo, at may mga bagay-bagay na patungkol sa salita, nakatuwa nga tayo. Bakit? Wala tayong alam. Sabi ni Pablo, nasasalamin sa tao, kung talagang kung ikaw ay binuhay ni Kristo, dapat makita sa'yo yung bagong pag-uugali. Yung pag-uugali na makalangit. Ano ang sinabi ni Pablo? Isipin nyo yung mga bagay na panlangit.
Ano ibig sabihin ng isipin? Ang isang Kristiyano na pinatunayan niya o na ipinalagay niya sa sarili na siya Kristiyanong malaya, dapat ang kaisipan mo, ang iisipin mga bagay na spiritual. Sa pamamagitan ng pastor. Tayong mga Kristiyano, wala na tayo sa ibabaw ng lupa. O, nandito nga tayo, ibig sabihin ni Pablo dito, yung dati nating nilalakaran na buhay, nakasuklam-suklam sa harapan ng Diyos sa lupa, wala na yun, ipinatay na yun. Kasamang inilibing ni Kristo yun. Kaya nga, simbolo ng bautismo, nilublob ka sa dagat. O saan ka man binautismuhan ng pastor, na ito ay larawan na ang lumang pagkatao, ibinaon. Yung lumang Ramon, yung lumang Rumi, lumang Alan, o sino ka man, ibinaon yun. Ngayon, sabi ni Pablo, dapat sumasalamin sa iyo yan. Nagre-reflect sa iyo yan. Dapat ang isang Kristiyano, ito dapat ang kanyang bagong ugali. Siya ay, ang kanyang kaisipan ay mga bagay na sa langit. Amen. Kasi bakit sinabi ni Pablo yun eh? Yung mga tao na wala sa Panginoon, ang kanilang kaisipan itinutuon sa mga bagay na makalupa. Madali naman natin sila mamotivate eh. Madali natin silang matandaan. Ang mga tao wala sa Panginoon, magalit na magalit, ito ang karakter. Magtatanim ng galit, puot, inggit, etc., kasakiman. Ito yung patunay na makamundo na ang kanilang kaisipan, akala nila ang buhay nila mananatili sa mundo. Pero sabi ni Pablo, kung ikaw nga ay kasama, kung, parang ang tanong ni Pablo na kung, ibig sabihin ng kung, kailangan may katiyakan. Parang ganito eh, kunwari ang isang nanay o ang isang tatay na lang na nagpaplano na kung loobin ng Diyos, Kristiyano kung loobin ng Diyos na ako ay makapagtrabaho ng maganda, ay mabibili ko ang mga gusto ng aking mga anak. Ano ang una? Kung luluobin ng Diyos. So, kung talagang kasama ka, sabi ni Pablo, sa pagkabuhay ng Panginoon, kasama din ang luma mong pagkatao na ilibig. Mangyayari yun. So, ano ang lisensya? Magre-reflect yan sa iyong pagkatao. Yung tinatawag na Christian life. At hindi po pwedeng magsinungaling ang banal na espiritu na walang makita sa iyo na ebidensya. Para kang umiinom ng gamot yan eh. O vitamin na lang. Pag sinabi na, kapatid, ang taba mo ay, babitamin ako eh. Bakit mo nasabi? Kasi tingnan mo, tawag vitamin eh, nagmamanifesto sa'yo eh. Di ba? Pero kung sasabihin mo na, sasabihin ng nakapuna sa'yo, kapatid, mataba ka, payat ka, hindi, vitamin ako eh. Sabihin, yung vitamin, hindi nagsisirkulasyon sa'yo, hindi nagmamanifesto. So, yun po na sinasabi ni Pablo, patunayan mo na kung ikaw ay kasamang binuhay ni Kristo, dapat mawawala ang dati mong pagkatao. Ano ang utos niya? Ito. Ano ang utos ni Pablo? Ituunin niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na sa itaas, sa langit. Ito ay hindi pakiusap o suggestion, kundi utos. Ituunin niyo, yamang ikaw ay Kristiyano, mananampalataya ka, ikaw ang halimbawa sa paligid mo, ikaw ang asin ng sanlibutan, ikaw ang ilaw, dapat ikaw ay magiging example, follow leader. Pero, nakikita sa'yo, yung pa rin naman, nagkakamali yata. Kaya sabi ni Pablo, para mapatunayan mo, ituon mo ang iyong pag-iisip ng mga bagay na sa itaas. Number 1 dyan, dapat mayroon ang isang Kristiyano na binago. May tinatawag na personal devotion. Personal devotion. Walang Kristiyano, totoong Kristiyano na born again, na ang Biblia lagi nilang nakapatong sa kisame, at kung kailan niya maisipan magbasa, sa kanya kukunin punong-puno na ng alikabok at anay, ay hindi Kristiyano yun.
Ang isang Kristiyano laging babad sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang isang kaluluwa na binuhay ng Diyos, number one, uhaw yan. Tama, Pastor? Uhaw yan sa salita ng Diyos. Mayroong interest yan, mayroong something siyang nararamdaman na hindi niya kayang ipaliwanag. Kasi bakit? Sa ayot sa gusto mo, tatayo ka at magbabasa ka ng ilang talata, ilang chapter, na maibsan lang yung inaano ng puso mo, dinidikta sa'yo. Kumbaga parang dinamita yan eh. Ang dinamita nga, kaya nga, itinatago yan sa isang lugar kasi delikado yan eh. Pag nakaamoy na ng apo yan, maaaring sumabog yan eh. Kaya katulad mga balita na bakit maraming pabrika ang sumasabog, yung pala ang daming mga exclusive, mga paputok na naimbak. Ang salita ng Diyos na itinanim sa'yo, yung kasama kang binuhay ni Kristo, may regalo siya na kaloob na hindi maaaring mawala sa isang tao ito eh. Mayroon siyang tinatawag na lunging. Pag sinabing lunging, pananabik. Mayroon siyang pananabik na hanapin talaga yung mga bagay na nasa itaas. Hindi ka titigil hanggat hindi mo natututunan kung sino si Jesus sa buhay mo. Maraming Kristiyano ngayon, oo, kilala ni si Jesus. Pag tinanong mo, anong ibig sabihin ng salitang Jesus? Sige nga, kung nag-aaral ka, nagbabasa ka ng Bible, si Jesus anak ni Maria. Malayo na ang sagot. Malinaw pa sa sikat ng araw na hindi talaga siya tumututok sa mga bagay na pangitaas. Kaya nga may binabasa ako, the knowledge of God. Paano mo makikilala ang kaalaman ng Diyos? Makikilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagsasaliksik mo ng mga salita. Ang mga Pariseo nga, mga dalubhasa sa kautusan yan. Ito lang pagkakaiba nila sa atin. Ang mga Pariseo, eskriba, mga dalubhasa sa kautusan yan. Pilit nilang inahalungkat yung kautusan. Sabi ni Jesus, hinahanap nyo yung kautusan na katotohanan. Matatagpuan nyo doon na ako yun. Yun nagpapatotoo. Kasi ang mga eskriba at mga Pariseo, mga dalubhasa sa kautusan, matatalino sila sa kautusan, pero pagdating na espiritual, wala silang alam. Di ba, Pastor? Bakit? Alam ni Jesus eh. Hindi sila sumasampalataya, kaya hindi naaawa ang Panginoon sa kanila, hindi sila binigyan ng biyaya. Alam ng Diyos na hindi sila sumasampalataya. Bakit sila sumusunod? Gusto lang kasi nila mapakinggan yung paliwanag ni Jesus eh. Gusto lang nila na hanapan ng butas si Jesus na sinasabi ni Jesus eh, ako ang sinugo ng Ama. Hindi ko gagawin ang mga bagay na ito kung saganang akin, kundi ang aking Ama. Kaya nga mga Pariseo at Eskriba offended kay Kristo eh. Kasi ayaw nila magpadaig. Gusto nilang itaas ang kautusan. So sa atin po, sabi ni Pablo, para maiwasan mo, mayroon siyang utos na sinasabi na patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Ano yung mga makalupa? Pakikiapid, karumihan, masamang pita. Kung sinabing masamang pita, sa mata ito kapatid, hindi ito pitang biskwit ha. Di ba may pitang biskwit? Hindi po. Kung sinabing masamang pita, sa mata natin ang gagaling yan. Tandaan natin. Kaya nga sabi ni Jesus, meron siyang sinasalita na ang sino mang tumingin na may mahalay na pagnanasa, sa ay nagkakasala. So ang ibig sabihin ng Panginoon, di masama tumingin. Kung may dumaan na isang babae na hindi naman karapat dapat ang kanyang suot, dumaan sa harapan mo, at tinignan mo, hindi mo masama yun. Ang magiging masama doon, kung ang iyong isip, nilagyan mo na ng karumihan, mga bagay na hindi karapat dapat, nag-iisip ka ng evil-minded, doon nagiging masama. Kaya nga tawag ni Pablo, masamang pita ng mata, ng laman. Ito yung gawa ng mga makalupa. Ano pa? Patayin niyo ang anumang makalupa na nasa inyo, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa.
at kasakiman. Ang masamang pagnanasa at kasakiman para magkapatid lang ito eh. Bakit ko nasabing magkapatid lang? Ang masamang pagnanasa, ito ay laban sa Diyos, kasalanan sa Diyos. Mayroong masamang pagnanasa, ginagamit ang pwersa. Makuha niya lang ang gusto niya. Ayaw kong magbanggit, may tao na nakatira dito sa Tondo, na dati siyang taga-Pritil. Pag ginusto niya, at hindi ka nadaan sa pakiusap, dadaanin ka niya sa pwersa. Anong pwersa? Maaaring patayin ka, at babayaran ka, palibasa, mapera, hanggang nakarating na dito yan. So, sa ngayon, wala na siya ngayon dahil yun ang kanyang Hindi mo kasawa. nanasa. Okay. Ang utos ni Pablo, Masakit niya na kita ulo. Lagi sila ng ulo. bakit sinabi ni Pablo na patayin ninyo ang mga bagay na makalupa? Dahil sinasabi ni Pablo, sapagkat kayo'y namatay na. Ibig sabihin dito na namatay na, yung luma nating pagkatao, yun ang pinatay. Dahil ang luma nating pagkatao, diyan nananahan ang kasalanan. Namatay ang ating lumang pagkatao, kasama na inilibing, kung paano inilibing ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga sinasabi sa verse 1, kung kayo talagang binuhay ni Kristo, dapat nagsasalamin sa inyong buhay ang mga bagay na espiritual. Hindi na dapat ang isip natin, mga kapatid, mga magulang ko, na natutuon sa mga bagay na sa sanlibutan. Sabi ni Pablo na namatay na kayo. At ang mga bagay na sa itaas at ang mga bagay na sa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo namatay na at ang inyong buhay ay nakatagong kasama ni Kristo. Ano ibig sabihin ng bagong buhay? Yung bagong kapakanakan mo. Ibig sabihin ng binuhay ng bagong pagkatao mo, yung nasa loob natin. Yung kaluluwa ito, busy lang ito eh. Tinatahanan ng kasalanan, pero nasa loob natin, yun ang bagong pagkatao. Pag sinabing bagong pagkatao, kalarawan ng ating Panginoong Kristo. Kung tayo mayroong bagong pagkatao at lumang pagkatao, isipin natin ang ilang bisis, ang luma nating pagkatao, yung kasalanan na nanahan sa atin, ito ang pinapaboran niya na yung mga bagay na kapakinabangan ng katawan. Kung saan natin na-appreciate yung mga bagay na gustong-gusto ng ating katawan. Kunwari, bisyo. Gustong-gusto yan eh. Diba? May mga tao ngayon eh, bato-bato sa langit, huwag naman sana magalit. Gustong-gusto nila na ang katawan nila ay punuin ng bisyo. Hindi makukuntinto ang buong araw nila nang hindi makapag-take ng bisyo like sigarilyo. Eh ang gobyerno naman natin kunwari nakikisama at sinasabi cigarette warning, cigarette government warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Sa Tagalog, babala ng gobyerno na nakakasira sa kalusugan ang sigarilyo o anumang bagay na bisyo. Ang problema lang, di ko alam mo yung mga tao na ito kung marunong mabumasa o nakakaintindi. Bakit? Kasi nga, ang kaisipan nila ay mga bagay na panlupa lamang. Kaya sabi ni Pablo, kung kayo nga ay totoong binago ng Panginoon, sana nag-change na ang mindset nyo. Ang dapat ang isipin nyo yung mga bagay na nasa itaas. Yung mga bagay na kapakinabangan ng ating kaluluwa. Na alam naman natin na kaya nga tayo nag-church eh. Bakit? Alam natin na pag tayo namatay, ang haharap sa Panginoon, hindi naman ang physical eh. Haharap sa Panginoon ng ating kaluluwa. Ngayon, makikita ng Panginoon niya na yung ginagawa mo talaga ay pinamumuhay mo ba, ina-apply mo. Kung hindi mo ina-apply yan, aba, hindi ka kasama sa mga binuhay ni Kristo. Nakakalungkot isipin
Bakit sinasabi ito ni Pablo? Si Pablo po, katulad din natin, bago siya nakakilala sa Panginoon, ano ang lumang pagkatao ni Pablo? Si Pablo po mamamatay tao. Siya ang umuusig ng iglesia ng Panginoon. Pero dahil nga walang imposible sa Panginoon, tinago ang kaisipan ni Pablo. Kaya nasasabi niya ito. So, yun po ang mga utos na patayin ninyo ang inyong makalupa sa pamamagitan ng mga ano ang mga bunga nito, pakikapit, nalumihan. Dahil sa mga bagay na ito, dumarating ang pukot ng Diyos sa mga anak ng buhay. Ang mga ito rin ang nilalakaran nyo nung una nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Tama? Totoo yan. Hindi ako magsasabing sinungaling ka, Pablo. Bakit? Ito yung dati kong nilalakaran, sabi ko nga yung babaero lang. At ganito yung tsura ko, hindi lang ako nakalimang babae. Ibig sabihin, asawa, hindi. Madikero ako. Suta-suta lang. Isa lang ang asawa ko. Drug addict ako. Kasi Pastor Alan, no? Hindi ako nagsasabi na para ma-impress lang ako. Hindi. Tama si Pablo. Ito yung dating buhay ko. Drug addict ako, magnanakaw ako. Kahit ngayon kainan ng aso, basta aluminum yan, katalo yan. Kasi timbang din yan eh. Pag naitimbang ko na yan, yung kainan ng aso, natural, mabigat. Ang aluminum, magkano ba kilo ngayon ng aluminum? Magkano ba? Ha? 70. Yung mo yan, pag naipon ko yan, oy, may pan-drugs na ako. Ito yung buhay ko. May mga pagkakataon pa nga na hindi ako nasisyan at alam kong kilala na ako sa lugar namin na ito yung tirador eh. Isa dumadayo na ako saan? Binundo. Tinitira ko naman doon mga inchik. Kasi pag ini-snap ko yung kanilang kwintas o ano man makita, hindi sila agad-agad nakakahabol. Kasi karamihan ng mga Chinese, maliliit ang paa. Hindi sila manalo sa atin ng kapakbo. Maliliit ang kanilang paa. Ang Chinese, maliban lang na nagkamali ako, ang Diyos marunong eh. Meron akong inagawa ng pulseras, hindi ko alam, karatista pala. Pag-agaw ko ng pulseras, pinilipit yung kamay ko, sinudo ako at binugbog ko na. Hindi ko alam kung ilan ang inabot sa katawan ko, ilang kamaang dumadapo eh. So, nung tigilan ako ng karatista na yun, hindi naman siya nagdemanda kasi ako lang, bawi na siya eh. Ako ang agrabyado. At hindi ako nagreklamo, alam ko bakit. Lalo lang ako makukulong eh. Kasi ako may sala. So ang nanay ko noon, nagtataka siya bakit nilalagnat ako. Kasi nga marami akong pilay. Pag marami kang pilay, lalagnatin ka. So pinahilot ako ng nanay ko. Bakit ka ba nagkapilay? Alam mo dahilan ko noon? Basketball kasi ako eh. Yung basketball, binubugbog ako. Yung po ang buhay ko. Siya sabi ni Pablo, yung buhay nyo dati yung nilalakaran. Kaya kayo dati. Pwede, sabi niya nga. Patayin ninyo anumang makalupa na nasa inyo pakikiapid. Karunihan, masamang pita, masamang pagnanasa, kasakiman. Pag sinabing masamang pagnanasa at kasakiman, isa lang po yan para magkapatid. Parang ganito. Napakaganda. Kunwari, napakaganda ng gitara ni Pastor Alan. Dahil nagagandahan ako, may something na pagnanasa ako. Na ang pagnanasang iyan, para makuha ko yan, ang gagawin ko, nanakawin. Yun ang sinasabi ni Pablo, kung kayo nga'y binuhay, palitan nyo ng luma nyong pagkatao na dati nyong nilalakaran. Salip, ito. Sabi ng verse 10, ito dapat ang makikitang panibagong buhay natin kung tayo'y kasamang binuhay ni Kristo. Sa halip, kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Turo ko ito, yung sinasabi yung larawan ng Diyos
yung kanyang wangis, yung kanyang kabanalan, katwiran. Ito po yun. Dito ay wala ng Grego at mga Hudyo, tuli at di tuli. Mga alipin at malaya, kundi si Kristo. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at pinamal, magbihis kayo ng kahabagan. Ito, magbihis kayo ng kahabagan, kabaitan, kababaang loob, ng kaamuan at ng katyagaan. Yun po, pagtiisan ninyo ang isa't isa, kung ang sino man ang may reklamo laban kanino man. Magpatawaran kayo sa isa't isa kung paano pinatawad kayo ng Panginoon. Ito yung dapat makita sa atin. Ibig sabihin na kung paano tayo pinatawad ng Diyos, hindi lang tayo pinatawad eh. Binuhay pa nga tayo, binago ang ating buhay. Paano nabuhay ang ating buhay? Paano tayo nabago? Sa salita ng Diyos. Tanda natin, ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Huwag mo sabi matigas ang puso mo. Pag ginusto ng Diyos na pandayin ang puso mo, kaatsabusin mo, mayroon kang mararamdaman sa sarili mo na pagbaba. Maraming tao na malayo sa Diyos, na kinikimkim sa kanilang puso yung galit at ayaw magpatawad. Pag ang tao marunong magpatawad, madali siyang magpatawad. Ito ay regalo sa iyo ng Panginoon. Kasi may mga tao ngayon na nakakalungkot isipin. Pag nag-away kayo, kunwari, kumpare mo, bumila na ng ilang taon, pag nagsasalubong kayo, di nga kayo nagkikibuan. Ano ang nag-ano doon? Nag-motivate yung pride. Yung pride. Katuwiran kasi natin ba? Yung dating buluman nating pagkatao, ikaw nagkaroon ng kasalanan sa akin, ikaw lumapit. Ikaw may tawad. So, bilang mga Kristiyano, wala na sa atin yun eh. Whether tayo nagkasala, siya nagkasala. Lagi tayong itinutulok ng Panginoon na humingi tayo ng tawad. Kanino man. Diba? Totoo yan. Ayaw ko, nararamdaman nyo ba yun? Naranasan nyo ba yun na merong kayong kapitbahay na naging kaaway nyo sa maliit lang naman ang ginapagkasunduan? Hindi ka makatitiis sa hinihigaan mo na iniisip mo. Hindi ka mapakali, walisa ka. Pupuntahan mo siya eh. Kung mayroon kang pagpapatawad ng galing sa iyo, anong patunay? Kung talagang binuhay ng Diyos ang kaluluwa mo, nangyayari sa iyo yun. Hindi ka papayag, sabi nga ng Bible, huwag mong hitayin na lumugan ng araw. Puntahan mo yung kaibigan mo. Puntahan mo yung kaibigan mo, kaaway mo, humingi ka ng tawad. Pastor Romy, naranasan mo ba yan? Hindi. Na nagkasala sa'yo, hindi ka man nagkasala. Ikaw na mismo ang pumunta? Ay, hindi. Hindi ko pa naranasan na ako yung pumunta para, ako, nagkasala sa akin. Tapos pinuntahan ko. Para ano? Hindi, kakausapin siya na, kapatid, kayo ang maling ginagawa. Para itutwid mo siya. Oo, naranasan ko yun. Maraming beses na. So may Mga ganun kapatid po. yun, sa mga kapatid sa Panginoon. Sa ating buhay, bilang mga mananampalataya, na sa atin po ang binigay ng Diyos na binigay sa atin ng Panginoon na malaya tayo magpatawad sa ating kasalanan. So, ang ano dito, ang punto ni Pablo, dapat makita yung bago nating pag-uugali, bago katangian, attitude, at hindi na yung mga bagay na makalipas. Dahil ang pangako ni Pablo, kung mahahayag si Kristo, mahahayag rin tayo. Kung anong meron si Kristo, kung ano ang kanyang naranasan, mararanasan din natin. Yun po, kaya purihin po ang
salitang ito na ating pinag-aralan. So, kung meron po kayong mga Biblia, basahin po ninyo na may sinasabi si Pablo na napakalalim. So, hindi layunin ni Pablo na i-open ka. Gusto patunayan ni Pablo na talagang kasama ka na binuhay ni Kristo. Yun ang dapat makita sa iyo, yung pag-iisip ng mga bagay na sa ito. Okay, bago tayo manalangin, gusto ko na bigyan pansin na kung ano ang may dudugtong mo, Pastor Romy. Yun naman yun eh. Kasi yung ginamit para talaga sa mga mananampalataya yun. Pero ang lagi nagpapaalala si Pablo. So, isang tinatawag natin na maging huwaran natin, tularan natin ay si Pablo. Diba? Sabi niya sa Galatians 2:20, ang sabi niya, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay. Sabi niya, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. No? At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, isa naman, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at binigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So, ibig sabihin, tayo mananampalataya, tama sinabi ni ng ating misahero, no? Tama yun lahat, dapat may makikitang pagbabago. Kasi, dapat ang nakasentro na sa ating buhay ay ang Panginoon na, hindi na ang ating mga sarili. Kumbaga, bagaman tayo nasa laman pa, di ba? Nasa laman pa tayo eh. Alam natin magkakasala pa tayo. Totoo yun. Pero, ibig sabihin, yung ating priority, wala tayong ibang priority kundi ang Panginoon, di ba? Lahat ng kanyang pinag-uutos, ang kanyang salita, yung pagbabasa ng Biblia, nabanggit kanina, di ba? Kasi pag doon mo makikita yung tunay na binago ng Diyos, nagbabasa talaga ng Biblia. Kasi yan ang ating kumbaga gabay sa ating pamumuhay bilang isang mananampalataya. Siguro yung Panginoon, ganda na mensahe, no? Para sa ating talaga. Salamat sa dagdag. Kayo po, Pastor Alan. Yan. So, sabi nga ay walang makapagbabago sa buhay natin maliban ng Diyos. Maliban na isuko natin ang ating buhay sa Diyos at maglingkod sa Panginoon. Maniwala lagi sa salita ng Diyos. Kung ano yung ating napapakinggan, kung ating nababasa, dapat paniwalaan natin na ang Diyos ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen. No? At iyon ay kapag pinaniwala natin yon at sinunod natin yon, yun nagsisimula yung pagbabago ng ating buhay. No? Kaya yan, kumbaga sa nabago ang ating buhay dahil naniwala tayo sa salita ng Diyos. Amen. Salamat po, Pastor. Alam niyo po, sa salitang pagbabago, nalala ko yung nanay ko noon. Nabubuhay pa yung nanay ko. Kita mo yun eh. Sa salitang pagbabago, paraan ng tao, kasi nung araw nga sabi ko nga, yung record sa barangay, halos pangalan ko ang laman. Sabi ng suggestion ng kapitbahay ko, iparehab mo yan para magbago yan. Salitang pagbabago para ng tao, iparehab mo yan kasi, alam mo, nag-addict nga ako. Eh si Pastor Ala, kasama ko, nag-rugby kami dyan sa Batuan. Ano nung Batuan? Ay, Batuan na yan! Nag-rugby kami dyan! Kami lagi. Ayoko magsalita ng kasinungalingan, alam ng Diyos yan. Ngayon, sabi ng kapitbahay ko, iparehab mo yung anak mo, magbabago yan. Sabi ng iba, hindi! Ipakulong mo yan, magbabago yan. Maraming paraan ng tao, nakala nila tama. Mayroon pa nga, ang paraan ng nanay ko, hinahabol niya yung Nazareno, pinupunasan niya ng banyo. At natutulog ako, pinupunasan niya yung upo ko, lalamunan ko, bibig. At yun, ginagawa mo na eh. Basta manood ka na, magbabago ka. Ang mga yung bahay naging epektibo, hindi po. Ang nakapagbago sa akin, totoo lang, salita ng Diyos. Amen. Ang Biblia. Amen. Yun lang po, walang iba. Kaya yung mga tao sa paligid, no, kabarkada, nagulat sila. Hindi naman dati yung ganyan lang eh. Kaya nga tawag sa akin dyan sa Dubanda, sinusumbong ako sa asawa ko noon. Sabi, Ning, asawa mo,
sisiraan na ng ulo, nagpapahayag na doon ng salita na doon, may hawak ng Biblia. Sira ulo ka pag humawak ka ng Biblia. Pero nung umiinom ako ng alak, sabi ng asawa ko at nanay ko, ay mabait siya, nakainom lang yan. Pag nakatulog din, mabait na yan eh. Nakainom lang yan. Yung tuloy may hawak ng Yun. Bible, nababaliw ka. Ang pagbabago po, walang imposible sa Diyos. Yung kamangamanghang gawan, diba? Walang imposible sa Panginoon. Ako yan ang stand ko eh. Hindi kayong magbago ng tao. Talaga. Yung mga nakakulong nga, sabi ko, yung mga nakakulong na yan, puntahan sa kulungan. Tanungin mo, Sir Diego, ginusto mo bang pumatay? Hindi nga eh. Bigla ako eh. Diba? Oh. Pero may mga binabago din ang Diyos sa kulungan. Paglabas ano, ex-convict, pag lumabas ano, nagiging pastor. Ano sila doon? Di ba, Pastor Rumi? Meron doon, oh. Hanggang sa kulungan, nung naabot ng salita ng Diyos yun. Naabot ng salita ng Diyos. Ang Diyos hindi tumitigil. Tinatawag Hanggat sabi nga ni Pastor Alang, hanggat nabubuhay ka pa, may pag-asa ka. Huwag ka lang abutan ng yung kamatayan. ministry tawag ng Diyos ministry. May mga pastor na nangangaral doon. Meron din. Salamat po. At Sige ng Panginoon, palakpakan natin. Ayan, dyan. Saka, purihin ng Panginoon, no? Bago tayo magtapos, gusto ko lang iabot sa inyo yung bagong magandang balita. Yung baby na sinasabi ko kanina, mukhang okay na, tinanggal na rin yung oxygen. Amen! Amen, amen. Ha? Kasi ang taning doon sa baby hanggang ngayon na lang talaga. Yung apo ko po, magiging apo ko, bagong panganak, nag-CS, na-critical parehas yung mag-ina. Ngayon yung ina na okay, ngayon, hanggang ngayon na lang ang taning ng baby, tinanggal na yung oxygen, sabihin okay na. Amen. Amen. So, answers prayer tayo. Kaya sabi ko nga, walang imposible sa Panginoon. Amen. Basta maniwala lang tayo dahil ang Diyos naman may hawak ng buhay. Amen. No? Kung maraming mga dati sa Bible, kala namin, wala na. Oo. Pero di magdasal sa ano eh. Amen. Amen. No? Amen. Nagihingalo, Hingalo na. 3 months pa Oh. lang. 3 months yung Oo, sanggol din. Sa sarili sa Gingalo. Pagdating ng 15 minutes to 6, nagdasal ako doon. Sabi ko sa Panginoon, bakas. kung ibibigay Wala na mo yung sa oxygen, akin kahit yan, 20 na ibigay mo sa akin. Sabi ko, pero iyan ko, ibigay mo. Kung hindi naman ibibigay mo sa akin, ikaw ang may hawak ng buhay. Amen. Yan, nakiusap ako. May ano ibigay. talaga kayo nanay ang Panginoon, no? Hanggang pagdating ko doon, Talagang may oxygen na Gusto rin. namin anak. tinawagan. Oxygen Wala na na rin. kayong pag-asa. May Kahit ito, inuurasan na eh. ginaganon ko na eh. Wala na. Oxygen. Hindi yan. Tuloy-tuloy ko lang. Ginaganon na magkamay, wala na. Wala na. Yung sa akin, bagong panganak yun. Sa Rian pa yun. Talaga, ibinigay talaga sa akin. ng Tatlong Panginoon. araw lang tinaning sa Hanggang mag-ina. ngayon, Malaki na. malaki na Yung siya. ina, okay na. Ngayon na lang, hanggang ngayon na lang ang taning itong araw na sa sanggol. Tinanggal yung oxygen, ibig sabihin, okay na yung baby. Naghihingalo talaga. Diba? Kay, ganun Oxygen. gumaganon na eh. Sabi mo ganun. Oxygen nga eh. Parang Oxygen may... na rin. Pangulan. Pero dala sa pakiusap ko sa Panginoon na, Panginoon, sabi ko, Pero ganun, sa akin, parang awa mo na. Kung ibibigay mo sa akin yung batang ito, at sa akin na lang ibibigay mo. Sabihin lang Hindi. yun, nung Kung ikaw ang makapangyarihan, sabi kong gano'n, na ikaw ang may hawak ng buhay. Sabi kong gano'n. Kaya, yan, lagi ako nagdadasal ng tuwing alas 6. Kaya, doon sa chapel ng, basta naka-oxygen na, kaya nakaroon ng mga nurse, Wala na, pension. Paghinga niya. Ganong-ganon na ano. Bababa Tapos umano pa. iyon, pagkagaling ko ng pagdasal, na hinihingi ko sa Panginoon kung ibibigay mo sa akin, papalakihin ko siya ng maayos, sabi ko gano'n. Pero kung ikaw ang may hawak ng buhay, batang ito, sabi ko gano'n, kung kukunin mo, wala akong magagawa. so doon natin makikita na yun, no? Yan, nag-ibaan pagbigay niya hanggang paglabas natin. Kaya nga na the more na dapat na kumapit tayo ngayon sa Diyos, di ba? Salamat Doon lang tayo manangan, dahil lang tayo umasa. Wala tayong magagawa. Bahay ko, akala daw patay na eh, sabi ng gano'n. Kaya payat, utot, payat, balat na eh. Wala na, biro mo, kalain mo, no? Wala na. Tinaningan na nga, 3 araw, kita mo, Wala okay akong na. pag-asa ng buhay ko eh. Diba? Ginaganon ko kami, wala na. Sa mata niya, wala na. Hindi na Ay, gumagalaw. malaking pasalamat po sa Panginoon na binigay sa atin. Amen. Okay? Ayan, no? O, salamat. Ngayon, lumaki na, tapos
ng college na. Amen. Biro mo, nakatapos pa ng college. Sa akin, nakikinig eh. Tuwitin na siya. Wala talagang imposible sa Panginoon. Lalo-lalo na sa ating mga naglilingkod sa Panginoon, nagtitiwala sa Diyos. Ginagrant ng Lord ang ating mga pananalangin. Ng Panginoon. Kinanin niya yan para patunayan na ang Diyos ay hindi bingi at nakikinig siya sa ating mga pananalangin. Sa mga panalangin ba yan? Panalangin tapat at totoo at naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Very much. Okay, sa hapon ito, tayo may mananalangin. Tayo, tinanggap mo na ba si Kristo bilang tayong Santo Kapatid? Ang kapwa. Okay, siguro mananalangin siguro tayo sa gabi, sa hapon ito. At sumunod ka sa panalangin ito, samahan natin si Tatay sa pananalangin ito na parang siya na rin ang nananalangin. No? Sabihin natin, Panginoon, sige po, sunod po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga salita na akong napakinggan. Yes. Nalaman ko po na hindi po kayang magbago ang tao sa sarili niya. Kaya sa mga oras po ito, salamat po sa inyong mga salita na napakinggan ko po. Sa mga oras po ito, nais ko pong magbago. Dahil ikaw lamang ang makapagbabago. Kaya lumalapit po ako sa iyo na mayroong pananalig, pananampalataya, at pagpakumbaba. At binubuksan ko ngayon ang aking puso. Hinihiling ko po sa hapong ito, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Ito man ay sa isip, sa salita, sa gawa, o anumang bagay na aking ginagawa na hindi kalugod-lugod sa iyo. Patawarin niyo po ako sa oras po nito. Panginoon Jesus, ako po'y naniniwala na pinatawad niyo na ang aking mga kasalanan. Kaya ako ngayon ay karapat-dapat na makapasok sa iyong kabanal-banalan. Sa mga oras po nito, tinatanggap ko kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na po ang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At ang dalangin ko po sa hapong ito, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ako lang po manalangin. Salamat Panginoon sa oras po ito, Diyos, sa isang kaluluwang tumanggap sa iyo, Panginoon, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay, Panginoon. Hindi po nasayang ang aming mga ipinangangaral na mabuting balita, Panginoon. Ikaw may sabi, may samang kaluluwang nagbalik loob sa iyo at tumanggap sa iyo ay libo-libong anghel ang nagpipista sa kalangitan dahil sa isang kaluluwang tumanggap at nanalig sa iyo, Panginoon. Kaya purihin ka, salamat. Tunay nga, Panginoon, ikaw may sabi na ang lahat ng tumanggap sa iyo ay pinagkalooban mo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Lord, narito ang iyong anak, Panginoon. Dalahin ko, Panginoon, na ang iyong mga salita itinimo sa kanyang puso at isipan. At siya'y manabik, Panginoon, sa iyong mga salita at mauhaw na sa araw po ng Lunes muli, siya ay makasama namin sa gawain nito, God. Kaya purihin ka sa oras nito, Diyos. Hallelujah. Tayo po yung mawit. Buhay po natin give thanks for the good for heart. Give thanks. Give thanks. Give thanks.
Pastor Ruiz at salamat sa akin. Panginoon, dakilang Diyos, maraming po salamat, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, na natuloy na nagbigay paalala sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan, O Diyos, sa pagpapala na patuloy na pinagkakaroon, Panginoon, sa pagpiyaya mo, Panginoon, na tatanggap. Maraming salamat, O Diyos. Tuloy, Panginoon, na kayo ang may hawak ng aming mga buhay. Yes, Lord. Kaya, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, na patuloy na kami pilingapin mo, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na kami po ay ang kaalalahanan niyo, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa, O Diyos. Ito man ay nararapat sa iyong kalooban, O Panginoon. Kay Tatay, Panginoon, na tumanggap sa iyo sa hapon ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa kanyang kaluluwa, Panginoon. Yes. Patuloy, Panginoon, na siya po ay paalalahanan niyo, O Diyos. Magkaroon siya, Panginoon, ng patuloy na pagkagutom, pagkauhaw sa iyong mga salita, O Diyos. Hinihiling namin, Panginoon, na siya lagi namin makasama, Panginoon, makataong pambalad, Panginoon, hindi lamang dito, Panginoon, sa amin, yes, sa aming panambahan, pagpupuri sa iyo, Panginoon, makasama namin sila, Panginoon. Isa pong kagalakan, alam po namin na maraming anghel ang nagagalaw, Panginoon, sa isang kaluluwang ito, Panginoon. Na kung saan, Panginoon, ay na siya ngayon, Panginoon, ay nasa makakasama na sa piling niyo, O Diyos. Ito ni Panginoon na patuloy na dinadalangin namin ang mga buhay, O Diyos, na kami ay naririto sa mundong ito, O Yes, Diyos. Lord. Dalangin namin, Panginoon, pakatatagin niyo po kami. Bigyan kami ng kalakasan, Panginoon. Patuloy na magpaalala, Panginoon, ng iyong mga salita at ang banal na Espiritu, O Diyos. Na patuloy namin maranasan, Panginoon, ang iyong habag at awa sa amin, O Diyos. Maraming pong salamat. Tunay na hindi po matapos, Panginoon, ang aming papuri at pasalamat sa iyo. Kulang ang aming mga buhay, Panginoon, upang ihandog at maging kabayaran sa lahat ng kabutihan pag-ibig mo sa amin, O Diyos. Maraming pong salamat, O Diyos. Kaya lahat sa aming buhay, Panginoon, sa iyo namin inaalay, O Diyos. Kayo na po ang bahala, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Kayo din ang gawain dito, Panginoon. Patuloy po pagpalain niyo. Dalangin po namin na marami pa kami, Panginoon, maging kasama, Panginoon, sa gawain dito. Ang mga nasa paligid ng tahanan nila system, Panginoon. Dalangin na, Panginoon, na sila'y makasama rin, makapakinig. Panginoon, kung paano kami binago mo, hiling din po namin na sila'y baguhin mo. In your mighty name, Jesus. Maraming po salamat. Sa pangalan ni Jesus, samot dalangin. Lahat po sabi ng Amen. Sa linggo. Alas 10 ng Amen. umaga. Hallelujah. Lord, my Amen. Amen. Tara na. Sila na Ito, nakagap. Pati mo kayo. salamat po, salamat. Ay, wala ito ba? Wala ito ba? Wala, galing ako sa aman, oh. Ito. Bus na. Waray man tuba dito. Yung ito ba din ni Piki, no? Oo, yung magagandang tuba sa galing Leyte. Lumi talaga, no? Oo, ano talaga yun? Dito nga na ako, ambon. Magkakaibigan ako eh. Salamat sa mga panunood. Gawin ko lang. Kaya ang ambong to, pinakasulat Sa sa hapon tuban. ito. Dahil kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Suhin ko. Ha? Laki pa rin talaga. Oh, hindi. Ito dati, ano ito dati, mabuyan. Oo nga. Eh, nanalo si Esco, di ba pinagbawa ng baboy? Oo.